itong susunod na balita na kung saan po itong si Bongo, mga kababayan, ayon po sa mga naulinigan at naririnig natin dyan, naulinigan, naririnig pa, espesyal na pinaiimbestigahan ng Pangulo, mga kababayan, etong si Bongo, naku po, lagot na, iyak ka ngayon. Yari ka! Ano ba ang kinalaman? Alam natin na nanahimik si Bongo, mga kababayan, parang alam mo, di ba? Tahimik, nakikiramdam. Baka ano yung mga maaring mangyari na lumabas ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon, ang nangyayari, mga ka-GPnatics, itong si Bongo, ay sabi ko nga po sa inyo, eto na, talagang lumabas sa balita, ayon din kay Attorney Claire Castro, etong si Bongo ay pinaiimbestigahan ng Pangulo, mga kababayan. Wait. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractor sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy at patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay... Teka lang. May nagsabi dito, fake news? Anong fake news? Saan ang fake news doon? Malinaw na malinaw naman po yung sinabi dito kanina, yung kay Joel Villanueva, na siya po ay pinadidismiss ng ombudsman. Balikan nyo na lang po. Alam ko mga DDS yung mga nagagalit na sasabihin fake news ako. Yari diba? ka? Dati po yon, sinabi ko naman 2016. Yung balita na yon, mga kababayan. Nagtataka lang tayo, bakit hanggang ngayon, nalipat na sa Senado si Villanueva at eto pa rin, mga kababayan. Sabi niya, malinis ang kanyang pangalan, walang bad record. Bakit may ganon? Diba? Bakit hindi naparusahan? Bakit hindi naimbestigahan dati? Diba? So nagtataka tayo, anong nangyari? Mga ka-GPnatics, diba? Salamat po, Soul Cape Sanctuary, sa pag-share ng iyong blessings. Salamat. Tuloy natin yung kay Attorney Claire. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractor sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy at patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Kinakailangan po na may managot. Hindi dismayado, kundi galit ang Pangulo. Mga promotor na mga anomalyang flood control projects, pananagutin. Iyan ang madiin na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang flood control projects, mga ghost projects sa Bulacan, Villanueva. Yari ka. Kadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na, ang mga ito ay dapat na napatay yung concrete river wall sa Balican. Imelda Karanaga, natawa ko dito, sabi niya ganon. Tama yon, si Joel, party list ng Sibak. Si Marcoleta naman sa Sagip, na content yan ni Kent. Diba? Totoo naman eh. Diba, sisibakin, tapos isasagip. Yari ka! Pero sila ngayon, mga kababayan, ay talagang sagip Sara, di ba? Anak ng baka. O yung mga iyakin na DDS dyan, mag-like naman kayo. Huwag kayong talaga kayo, Iwag Bulacan ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito noong nakaraang linggo.
Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasahang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan. Sa papel lang natapos. Ay, sorry guys, tumatawa tayo ngayon kasi nga po, kumbaga parang ako natutuwa. On the other hand, okay, sabihin natin, dalawa kasi yan, natutuwa tayo kasi sa mga naririnig natin, yung mga kabulastugan, mga katiwalian, sabi ni Attorney Claire, sa papel lang natapos, di ba? Pero, in reality, mga kababayan, wala, ghost talaga. Yari ka! Ang anomalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga nadiskubring irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala nang nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Correct, mga kababayan, yung mga kontratista na yan, alam nyo, yan yung mga, alam ko, mga kababayan, magagalit ang iba, pero malamang sa malamang, sila po yung konektado sa mga congressman, doon sa mga senatong, sila yan. Wala man tayong, sasabihin ko, wala tayong katibayan. Pero, mga ka-GPnatic, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po maglalakas ng loob na yan, yung mga yan, kung wala po silang backer na mataas na posisyon sa gobyerno. At nagtataka kayo bakit sa dami-dami po ng mga bidders, bakit sa kanila lang at sa kanila lang at sa kanila lang napupunta yung mga project na yan. At isa pa, nagtataka rin tayo, di ba? Mayroon pa mga nabalita dyan, class A lang sila. Pero nakapag-bid sila dun sa mga ibang mas mataas na level na mga bidders na hindi naman sila pasok doon sa qualification, pero sila pa yung nanalo at nakasali, tapos sila pa yung nanalo. Mga kababayan, alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na yung mga nasa gobyerno. Usigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sinumang mapapatunayang may sala at kabilang sa kontsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na bigay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 55 million contract for the construction of reinforced concrete river walls at Tulokpo. How much? 55 million? Mga kababatas, yan lang yung yan lang yung nagawa. Just mio. Dapat kung sino yung contractor niyan, kung maaari ba, kumuha kayo ng bakal dyan, pukpok niya sa ulo. Barangay Piel, Baliwag, Tulacan. Lahat itong project na ito, ghost project. I'm getting very angry with what's happening here. Kahit walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Walang nakita kahit ano. At po tayong tumanggap na kahit isang araw hindi raw nagtrabaho, hayop na yan, mga kababayan. Ano yun, kinuha lang yung pera? Kung hindi nakita ni PBBM to, wala. Tiway na lang. Ang sarap ng buhay, no? Sila, mga kababayan, umihilata lang dyan, malamang sa malamang, iinom yan, mga kababayan, tapos kukuha ng maraming babae, samantalang tayo nagpapakahirap. Hindi ba? Nagtatrabaho tayo. Para lang may pakain 3 beses sa isang araw sa mga pamilya natin. Tapos sila, libre. Ang ano mo lang, kailangan mo lang, syempre kapit. Yari ka! Inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Chris Jose ng Remate.
Sabi ni Ma'am Mona Nases, ni half million hindi pa ako nakahawak. Diyos ko, 55M naging multo. Ako naman, 1M nakahawak naman ako, mga kababayan. Sariling pera, ha? Pero yung, Diyos ko, kaya nga, ang hirap pa isipin yung milyon. Lalo pa kaya yung bilyon-bilyon. Ma'am Mona Nases, di ba? Talagang sakit talaga sa banks, eh. Oo, yung iba, tama, may nabalitaan ako, guys. 100 million ata pinatalo lang sa casino. Ano daw yun? Kontratista, nawala nga kanina, eh. Tita topic ko sana yun, eh. Kontratista din daw. Ewan ko, baka mamaya yung thumbnail masyado lang clickbait. Pero nakita ko yun kanina sa social media. 100M pinatalo sa casino, mga ka-GP Natics. Sa ano daw yan, dahil din daw sa yung pera ay galing sa mga project. Good morning, ma'am. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng elected public at tanong natin kay Keso, bilyon kung nakahawak na siya. Ay, malamang marami. Nakahawak na yan. Sabi ni Ma'am Lori Pajardo, ka-GP ako milyon, puro resibo ng remittance. Resibo na lang, ano? Grabe, mga kababayan. Talagang, Diyos ko, hindi ko talaga malaman kung saan ako huhugot ng mga sasabihin ko. Wala ko ibang masabi kung hindi grabe, hayop, talagang mga halang ang kaluluwa, ang tawag dito, ang lalakas maglinis ng kanilang mga pangalan. Pero inyo, ilang taon, 10 taon kongresista, tapos ilang taon sa senador, mga kababayan, 6. Tapos kung iisipin nyo, wala man lang sa kanila na nagre-report na mga ganito kung hindi pa si PBBM nagbigay ng statement ng SONA. Kung wala pa sila Lacson, si Tito Soto, ay wala na po na mangyayari. Di ba, Ma'am Desi Villaruz? Oy, Mama, Ilocanang ka na. Long time no see. Salamat salamat po. Yan. Sabi ni Roslyn Ramos, silent viewer po watching from Marikina. Low po sa inyo dyan. Tapos, nalungkot daw sa nangyari sa kanyang nasasakupan. Baka umiyak sa harap ng camera tapos pagtalikod sabay dila. Correct. Mga kababayan, di ba yung balitang-balita na, Diyos me, Marimar, sabi niyang ganon, ginahasa daw. Sino nang gahasa? Bakit wala kayo nalaman? Yari ka! Di ba? Baluarte nyo yan. Nung kayo ay kongresista, mga ka-GP Natics, meron kayong tinatawag na constituents. So, dapat may pakialam kayo, hindi yung anak ng tinapad, diyan kayo nakatira sa Bulacan, tapos alam nyo yung nangyayari. Bakit na kaya dito? Magkaroon man lang kayo ng concern na, bakit kaya laging baha dito? Bakit kaya ganito lagi? Saan kayo napupunta? May mga project ba dito? Ganito, ganyan? Wala. Walang pakialam, mga kababayan. Sabi ni Mami Piar, ako rin, kabsat Go Philippines 2M, pero i-remit sa Western Union nga lang. At least nakahawak kayo, di ba? Lakay GP, pukkaw mo man dagiti Ilocano, amin kakadwa tayo dito, Ilocos Norte. Oy! Imbag nga rabi, kada kayo amin dita, Ilocos Norte. Amin nga kailian tayo. Imbag nga rabi, kada kayo amin na po. Ako nakahawak ng millions ng cashier sa gasoline station sa Shell, sabi ni Ma'am JC Most. Okay? So, yan yung kay Bongo, parang nabitin ako doon kay Bongo. Wait lang, kulang ata yun Yes, public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera
pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas.